Merong West Philippine Sea dito sa may west ng ating bansang Pilipinas. As you can see, meron ding Philippine Sea dito sa may upper right ng ating bansa, no? So dati wala kasi yung West Philippine Sea. Yan yung talagang pinagtatalunan. Kung titignan natin yung history ng Google Map po ay US based po ito. Alam natin na merong nangyayaring trade war ang China at ng US. So hindi po malayong isipin na ito po ay hindi nagkataon lamang po. As you can see, nung July 14, ayan, July 14, 2015, yung Scarborough Shoal na ginive up, naduwag kasi yung Pilipinas nung panahon ni Pinoy, naduwag sila, ay hindi naman naduwag, pero naisahan sila. Iniwan nila yung Scarborough Shoal dahilan upang na capture, kumbaga, nalagyan ng flag ng China itong Scarborough Shoal, which is supposedly tayo po ang nagbabantay niyan noong araw. And ayan, was removed after the petition from the Philippines was posted. So as you can see, wala kang makikitang Scarborough Shoal. Dito kasi banda yun eh. Ayan. Wala kang makikitang Scarborough Shoal dito sa Google Maps. We are talking about Google Maps. Alright, so hindi po malayong mangyari na itong nangyari na paglagay ng West Philippine Sea so far. Don't get me wrong, na sasabihin nila, oh, hindi ka masaya na may West Philippine Sea? Of course, masaya ako. Kasi bilang Pilipino, nailagay ang ating pangalan dito sa may kaliwang bahagi ng ating mapa, West Philippine Sea. I would be proud to have this West Philippine Sea named for the longest time. So, to put that in context, don't get me wrong, I'm happy as a Filipino in the Philippines, di ba? But, kung titignan natin, ito po ay hindi malayong isipin na may connection dito sa trade war ng dalawang bansang ito, kung saan damay ang buong mundo sa pag-raise ng tariff nitong si US President Donald Trump. Nako, saan ka na, Donald Trump? We were expecting better from you para sa bansa na sana wala ng war sa buong mundo, pero tila baga baliktad, And even your friendship with Putin, wala na. Medyo nasira-sira na. Alam nyo yung nangyari dyan sa paglagay ng West Philippine Sea dito sa bandang Pilipinas ay hindi po nagkataon lang. Ito po ay may kinalaman doon sa semiconductor. Itong semiconductor ay napaka-importante po ito dahil ito po yung foundation ng modern electronics natin. Ito po ay ginagamit sa mga electronic devices natin, sa mga computers, sa phones, sa solar panels, and lahat ng mga gamit natin ay connected to technology. So, saan po bang bansa ang merong kakayahan ng semiconductors na ito? Kaya ito yung dahilan kung bakit ayaw bitawan ng Amerika ang Taiwan, kasi meron tayong 60% ng 60% supply ay nanggagaling sa Taiwan. When we are talking about semiconductor chips po yan. And nearly 90% of the most advanced chip needed ay nanggagaling po sa Taiwan. And yan po ang ginagamit natin sa smartphones. Especially doon sa artificial intelligence or AI na tinatawag natin. Well, hindi lang naman Taiwan, kaya lamang sabi nga natin 60% to 90% po yan. So, alam naman natin na ang Taiwan is just below China. So, ang Taiwan ay alam natin na ay part pa rin yan ng China historically. But because of gaining independence after Chiang Kai-shek War, ay humiwalay ang Taiwan from the mainland China. Pero for China, we have this one China policy na ang Taiwan ay part pa rin
China, which is ang China meron silang semiconductor chips wherein doon po interesado ang US. So, ang ginawa ng China, kung makikita natin strategically, naglagay ang Amerika ng mga bases dito sa palibot ng Pilipinas. Ano po? Because just up across the sea ay Taiwan na po yan. At strategic for US to set a strong foothold when the time comes na merong war. But of course, hindi naman basta-basta papasok ang Amerika for a war, especially during these times kasi nuclear na ngayon medyo delikado. So anong ginawa ni Donald Trump? It is through trade war. But of course, isa rin sa pang-asar ni Donald Trump. Isa sa pang-asar ni Donald Trump ay ang utusan ang Google. Ilagay sa kanilang Google Maps ang ilagay ang West Philippine Sea. And of course, this would activate concern, a great concern and annoyance sa China, sa kay Xi Jinping kumbaga. Now that we can see West Philippine Sea, mas lalong magagalit ang China, and this we don't know what's gonna happen next, no? Ano yung hinaharap natin with this kind of bold move ng ginawa ni Donald Trump. Alam ko si Donald Trump ang nasa likod talaga nito kasi it takes process kasi para maglagay ng pangalan ng isang lugar. Okay, kailangan pang isubmit yan. Hindi po basta-basta na but kayang-kayang gawin ng isang presidente ng isang bansa yan. For this very swift, very fast na nangyari na nabigla ang buong mundo na merong label kaagad na West Philippine Sea. Ito po ay kinakailangan ng kumpas ng isang leader ng isang bansa. And alam naman natin ang Google ay US-based po yan. So, it's so easy for a president to order to a Google company to put or remove something, to put a name on a particular place, or to remove, just like what happened dito sa Scarborough Shoal noong 2015. Hindi po malayong mangyari yan. Kasi kung titignan natin sa China map, you can see wala pong nakalagay. I believe itong Chinese na ito is Philippine Sea. As you can see doon sa upper right, ayan, dito sa upper right, ayan po, ayan. So, makikita natin, kasi hindi natin maintindihan dito sa China. May isang Chinese character dito, may isang Chinese character dito. So if we go to Google, may isang character dito which is nakikita natin Philippine Sea. And then dito, nakikita natin South China Sea. So yun yung counterpart naman dito sa Baidu, na itong Baidu na ito ay isa namang maps being used by China. Nakasulat lang dito, I do believe na ito ay Philippine Sea sa may upper right side ng Philippine map natin. And dito naman ay South China Sea, which is enclosing the circle of sinasabi nilang 9-dash line, Vietnam, Malaysia, ayan, up to Taiwan Strait po. Ayan. So yan po, South China Sea, Philippine Sea, pero walang West Philippine Sea. It's only in the Google where makikita natin na meron ng nakakagulat na biglang may West Philippine Sea. Ito po ay yung timing, di ba? Nakakagulat yung timing. Biglang, may West Philippine Sea na? What will be the next, or what will be the effect of this Google Maps putting West Philippine Sea sa kanilang mapa, I remember the 2016 ruling ng arbitral ruling kung saan declared yung sa atin yung West Philippine Sea. So hindi po na-recognize nung China yung ruling nung 2016. But bigla-bigla na merong West Philippine Sea ngayon. So, titignan natin kung ano yung mga susunod na maging pangyayari dito dahil lumalala na yung trade war ng dalawang ito.
At damay-damay na ito pala, yung dalawang ito. Damay-damay na kasi, of course, magkaribal yan eh. Two of the world powers na kung saan medyo lumalala na yung tension na akala natin ay pagdating ni Trump, magkakaroon tayo ng harmonious and peaceful world. Pero kabaliktaran pala, mukhang budol din ata to. So there's the difference between the Google map, may Philippine Sea and South China Sea and West Philippine Sea. Sa Baidu naman, South China Sea lang at saka Philippine Sea. Walang West Philippine Sea. So ito ay labanan ng dalawang bansa kung saan damay-damay ang buong mundo. Ano ho? So, tingnan natin ano yung susunod na mangyayari dito. Sana naman hindi hahantong sa isang giyera na ito. Ano ho?